o pansin sa tuwing ibinabagsak ang gulay na ito sa palengke ng Iloilo. Kapag itinayo kasi ang isang bugkos nito, halos singtangkad na ng tao. Kulay berde na parang sitaw o tangkay ng kangkong. Pero di hamak na mas mahaba. Ano ba ito? Onion leaves ba? Hindi ko talaga alam kung ano to. Mabinta talaga to. Parang ano po, sitaw. Hindi pamilyar sa marami sa atin. Palutpot o kung tawagin sa Ingles, runners ng gabi na madalas libre lang napipitas. Ang tawag dito ng mga Ilonggo, takway. Sa aming mga Ilocano, sagibsib. Ang kalahating ektaryang lupaing ito sa Pasig City sa Iloilo, pagmamay-ari ng pamilya ni Joanne. Sagana rito ang dahon ng gabi o kung tawagin naman nila, abalong. Ito po ay dahon ng buri. Tinatali namin para hindi mahirap pag tayo naghugas later. Punta na tayo sa ating taniman ng takway. Abalong yung napili namin paramihin dahil nga hindi na namin kailangan bumili pa ng mga seeds. Pupunin mo lang yung mother plant at saka ilipat sa malinis na taniman. Dapat yung medyo mabasa-basa yung area. So kailangan talaga natin i-maintain yung walang damo. Kapag nasa kalahating metro na raw ang haba ng takway, pwede nang i-harvest. Ito yung saktong haba ng takway na harvestin or mas mahaba pa dito. Yung maiikli iwan natin for the next harvest naman. Kapag hindi kasi ito inani, tutubuan na ito ng ugat at magiging panibago na namang abalong o gabi. Dapat kunin mo siya mga 1 week pa lang. Kailangan maingat din daw sa pagpitas. Ang dagta kasi ng takway kumakapit sa damit at makate sa balat. Nagja-jacket lang at saka nagsusuot ng dilargo. Wala kaming sapatos kasi kalulubog ka ba. Super dami natin na harvest. Kada linggo, nakakaani sina Joanne ng 100 kilos ng takway. Para hindi maputol, pahaba na lang yung pagkalagay. Let's go, go, go! Pagod! Itinali at isinakay nila ito sa karosa na hila ng kalabaw para mahugasan. Ang mga natuyong takway, tinimbang at saka itinali. Bawat bugkos nito na ibibenta nila ng 60 pesos. Ang iba, binabalatan na nila para hindi na raw maabala pa ang kanilang mga customer. 150 pesos naman kada kilo ang benta. Mahirap siya balatan kasi nga nakadikit talaga yung kanyang balat ba. Dinadala namin sa bayan at ibinebenta doon pang wholesale din. Ang takway, paborito ritong isahog sa ginataang alimango. Pag wala po kaming ulam, is number 1 talaga namin kinukuha is yung takway. Sa isang kawali, pinakuluan muna ni Joanne ang ginayat na labong o bamboo shoot. Sunod na inilagay ang takway kasama ang iba pang mga gulay. Sabay-sabay lang yan lahat. Sakto na yan. Okay na to. Pagkatapos, inaluan ito ng gata. Masarap ang takway pag sinahog sa gata. Malinamnam. Ang takway, pinansaganding pansit ng bukid dahil tumutubo lang ito kung saan-saan. Matataas yung mga pag makakatipa. Ang likod bahay nga ni na Jenaline, tinubuan din ang mga abalong. Kaya madalas din ditong kumakaway-kaway ang ready to harvest ng takway. Kusang tumubo lang hindi namin tinatanim. Ang special recipe naman ni Jenaline ang tinawag niyang poor man's adobo. Tinatawag siyang pagkain ng mga mahihirap kasi libre dito sa amin. Kinukuha lang namin sa paligid. Binalatan at hinimay ang takway. Ang magpapalasa raw sa kanyang adobong takway, bukod sa toyo at sukang sasa, bagoong alamang. Hindi natin to ihaluin. Makati pag hinalo mo siya. Takpan na lang natin at hayaang kumulo at lumambot. Pwede na itong haluin. Luto na siya kasi.
linamnam, namis-namis, sarap ilagay sa kanin. Para siyang adobong sitaw rin. Agaw yung asim, masaka yung tamis alat. Sarap, hindi siya makati. Itinitinda rin ito ni Jenaline. Nilalagay ko po ito sa jar para ma-preserve na at matatagal ng mahigit na 1 linggo. Pag tumatagal, mas sumasarap po. Pag dito po sa amin, 50 pesos lang yung isang jar. Kapag binabiyahe ko po papuntang bayan, 80 pesos na yung isang jar. Nang dahil sa 1 dekada ng pagbebenta ng tinawag niyang poor man's adobo, si Jenaline guminha-ginhawa. Napatapos yung mga anak ko. Blessing po iyan. Ang takway, mas healthy pa raw kung ang isasahog isda. Sa restaurant na ito sa Davao City, check daw na maglalaway ka sa kanilang bestseller, paksiw na takway sa isdang moro-moro o galunggong. Recipe ito ng ama ni Janice na si Pedro. Sa bukid kasi wala masyadong mabibiling ulam, kaya pag may takway kami, yun ang niluluto ng papa ko. Kailangan mo siya talagang tagalin yung balat para malinis. Inuuna yung takway sa paglagay para maluto siya ng maayos. Ang sikreto raw para hindi maging makate ang takway kapag kinain, huwag ito masyadong haluin habang iniluluto. First time ko nakatikim. Masarap para talaga ang takway. Mayaman po sa fiber, nakakatulong makapagpababa ng atin pong high blood pressure, blood sugar levels. Nakakatulong din po ito na ma-improve yung ating digestion and yung ating immune system. Salamat sa masustansyang palutpot ng gabi o takway dahil marami tayong mga kababayan sa kanayunan na naisasalba nito sa gutom. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.